Sa mga nakalipas na taon, hindi nawawala sa kilos protesta tuwing State of the Nation address ang pagsusunog po ng mga effigy ng Pangulo. At sa Barangay Saksi, inalam namin kung saan nag-ugat ang tila ba tradisyong ito ng mga militante tuwing SONA. Saksi si Bam Alegre. Kahirapan at karahasan sa ating bansa. Isa na marahil ang pagsusunog ng effigy sa mga tampok na bahagi ng mga kilos protesta tuwing State of the Nation address. At para sa mga biktima ni Gloria Macapagal Arroyo. Bagamat ginagawa na sa mga dating protesta, tila naging tradisyon ito sa 9 na taong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Maging si Pangulong Noynoy Aquino ipinaghanda rin ng effigy sa una niyang SONA. Pero ang malamagician na effigy na simbolo raw ng ilusyon ng pagbabago sa pagpasok ng Administrasyong Aquino, hindi muna sinilaban. Pero noong nakaraang taon, hindi na pinalagpas ng mga rallyista ang pagsunog sa effigy ni Pinoy na malabugok na Penoy. Isinakay pa ito sa tangke ng Estados Unidos na lagi umunong sinasandalan ng gobyerno. Ayon sa isang cultural expert, mahalagang simbolo raw para sa mga aktivista ang pagsusunog sa mga effigy. Sinusunog mo yung effigy para una, ipakita yung galit ng mamamayan, ipakita yung kanyang mga legitimate demands at hinaing, at ipakita kung ano yung pangangailangan for genuine change. Hindi dapat mapikon ng mga politiko. It dates back dun sa Spanish period, no? Yung panahon kasi ng mga Kastila, meron tinatawag na mga higantes. During that time, hindi pa siya Higantes Festival, katulad na nakikita natin sa Rizal ngayon, no? Dati yung higantes, ginagamit ito para takutin, para kontrolin yung mga mamamayan. Para naman sa militanteng grupong Ugat Lahi na patapos na ang susunuging effigy sa Lunes, isang sining ang paglikha ng ganitong mga imahe. Bagaman sinusunog ang effigy tuwing SONA, mabusisi itong pinaghahandaan at pinaglalaanan ng panahon. Halimbawa na lang ang sketch na ito na may iba't ibang anggulo at sukat na sukat ang bawat detalye. Gayon din ang kamay na ito na isang work in progress. Meron siyang 7 layer ng paper mache para mas matibay daw. Pero ang pinakatampok pa rin na bahagi ng effigy ay ang muka. Ang tema ng mga rallyista ngayon, ang dalawang muka ni Pangulong Aquino. Sa kabila ng pinoproject niya na image na mabait siya, no, yung tungkol sa daang matuwid, wala sa kalooban niya na ipatupad ng mga yun. Gayunman, marami pa rin sa ating kababayan ang hindi sumasang-ayon sa pagsusunog ng effigy sa mga kilos protesta, lalo na tuwing SONA. Mali yun. Siyempre, presidente siya. Siyempre, laking insulto sa bayan natin. Ay, hindi ko gagawin yun. Kasi may tiwala naman, nagagawa naman ng presidente yung tungkulin niya. Dahil bahagi pa rin ng kalayaan sa pagpapahayag, hindi naman ito hahadlangan. Gayunman, nakahanda raw ang PNP na siguruhing hindi ito may sasagawa malapit sa batasan. Ang ating pong unang-unang isipin sa mga ganitong mga mass action rallies ay yung karapatan ng bawat isa. Hindi lang nung pro, hindi lang yung anti, ngunit lahat po ng ating mga kababayan. Para sa Barangay Saksi, Bam Alegre, nag-uulat. Samantala, posibleng bumagat ang parusa po ng pulis na nakagitgitan ng convoy ni Pangulo Aquino sa Commonwealth Avenue kahapon. Diyan ay matapos matuklasang wala siyang lisensya at walang maipakitang certificate of registration ng sasakyan. Saksi si Baris Umali. Hindi ako nagdispensa. Pinararating ko kay Presidente, hindi ko alam na dumaan na pala siya. Sa kabila ng paghingi ng dispensa matapos makagitgitan ng convoy ng Pangulo kahapon, hindi raw babawiin ang pagkakasibak sa pwesto kay SPO1 Ricardo Pascua at posibleng bumigat pa raw ang parusa sa kanya matapos matuklasang wala rin siyang driver's license. Wala rin siyang naipresentang certificate of registration ng minamaneho. Nakinabitan pa niya ng sirena kahit bawal ito sa mga pribadong sasakyan at ang plaka nito hindi raw mabasa. We found out na merong improper display ng plates, meaning doon sa rear portion ng vehicle, covered ito ng heavily tinted plastic cover. Plastic. So, hindi mo mabasa talaga yung plate number. Doon sa harap naman, naka-emboss yung QCPD ng commemorative plate. Hindi na muli humarap sa kamera si SPO1 Pascua dahil tumataas daw ang kaniyang presyon. Pero giit niya, hindi lang daw niya na-renew ang nag-expire ng lisensya. Ang sasakyan naman niya, wala pa raw certificate of registration dahil hinuhulugan pa raw ito sa kaniyang kumpare. Paliwanag naman niya sa paggamit ng sirena at madilim na plaka, ginagamit daw niya ang sasakyan sa anti-illegal drugs operation. It will mitigate na hindi naman high-handed yung attitude niya, hindi naman inako na niya yung pagkakamali niya at repentant siya.
Sa pagpapatuloy na investigasyon kay SPO1 Pascua, naungkat maging ang mga nauna ng reklamong inihain laban sa kanya na posible umanong ikabigat lalo ng kanyang kinakaharap na kaso ngayon. Nangako naman ng pulisya na magiging patas sila sa kanilang investigasyon. Binabubuksan muli ng pulisyang na-dismiss na kaso, kaugnay ng pagsusukbit niya ng baril sa baywang habang nakikipag-inuman sa pampublikong lugar. Pinarelieve ko silang 4 doon. Pinadisarmahan ko. Pina-confiscate ko yung bags. Tapos pina-report ko dito. Ayon sa Presidential Security Group, mahalaga ang pagbibigay daan sa convoy ng Pangulo para sa kanyang kaligtasan. Kahit paminsan hindi ito alam ng ilang motorista dahil sa paninindigang hindi siya gagamit ng wangwang. We don't use the sirens anymore. Ginagamit namin yung mga loudspeakers para nakikiusap sa tao na makikiraan yung convoy. Hindi kami gumagamit ng blinkers. No? Apo. We only use the hazard lights to identify which cars are in the convoy. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, hindi natuloy ang dapat sana'y face-off ni na Annabel Rama at Amalia Fuentes sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi kasi sumipot si Rama sa pagdinig sa reklamong libel na inihain ni Fuentes laban sa kanya. Saksi si Aubrey Carampel. Pasado alas 3 ng hapon, nakunan pa ng aming crew si Annabel Rama papasok ng Quezon City Hall of Justice, kung saan nakatakdang binggin ang 11 counts of libel na isinampa laban sa kanya ng dating aktres na si Amalia Fuentes. Pero abogado na lang niya ang nagpakita sa opisina ng Quezon City Assistant Prosecutor Melissa Oco Dictado na siyang may hawak ng reklamo. Sabay paliwanag na may sakit si Annabel. Dismayado tuloy si Amalia na naroon kasama ng kanyang abogado. Siya talaga na ang importante ngayon. Susumpaan niya yung kanyang reply affidavit sa harap ng fiscal. I can be here, I don't have to be here. But I don't want na naman na tutuyain niya ako. You know, it's funny because the counsel for the respondent is insisting that for the next hearing, I appear alone without the client because ayaw niya na magharap yung mga kliyente namin for some reason. But of course, we told him that it's the right of our client to face the respondent. Sinubukan naming kuna ng pahayag ang abogado ni Annabel pero tumanggi siyang magsalita. Ipinagpaliban ng pagdinig at ni-reset ni Quezon City Assistant Prosecutor Melissa Oco Dictado ang hearing sa July 25, kung kailan kailangang magpresenta ng kampo ni Annabel ng medical certificate kaugnay sa kanyang di pagdalo kanina. Pag hindi pa raw sumipot si Annabel, ay maaaring i-waive ng fiscal ang karapatan niyang magsumite ng counter affidavit. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Sa sports saksi, NBA legend Dennis Rodman handa na kayo makipag-ayos sa amang nakabase na sa Pilipinas. Sa showbiz saksi, Tom Cruise dinalaw ang anak na si Suri sa unang pagkakataon matapos makipagdiborsyo si Katie Ho. At mga bangkang gawa sa lata ng serbesa, binida po sa Australia. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.